guys and welcome to my vlog! So ngayon ay aming wedding anniversary. So 7 years na kaming mag-asawa. Charis. So ayun. Ano lang, wala kaming plano as in talaga. Dahil gusto namin mag-celebrate siguro mga next year na ganun. And pasyal lang kami ngayon. Gusto ko lang puntahan yung gusto kong puntahan ngayon. Then kakain lang din kami. Then uwi na ganun. Update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari mamaya. Uy! Lasing pa dahil year-end party nila kagabi. So ano oras na siyang umuwi. And ano oras na rin kami nag-asikaso. Siguro mga 10 na rin kami nag-asikaso. Gawin na kami sa aming pupuntahan. So simpleng celebration lang to dahil naman magse-celebrate naman kami siguro next year. So ayun lang. Update ko kayo later. May tanong ako lang. Sa loob ng 7 years natin, masaya ka ba sa akin? Na ako yung naging asawa mo, ako yung naging wifey mo. Masaya ako dahil ngayon may 7 years na tayo kasama. Masaya ka nga na ako naging asawa mo. Bata pa ako, ganito na ang trabaho ko. Ano? Masaya ako siyempre, ikaw ang napong-mahal naman kita. Answer ko din dun sa una kong tanong na kung masaya ako sa loob ng pagsasama natin sa 7 years. Sa totoo lang, hindi eh. Alam mo. Kamukha mo. Hindi ka pa. Hindi, syempre. 7 years yun dahil hindi naman biro yun. Syempre may mga tampuhan, may mga masasaya, talagang mga ang dami niya talaga kasi pagdadaanan, lalo na ako kasi mas ahead siya sa akin syempre. So parang naninimbang ako kung ano yung mga dapat. Talagang nung first year na pagsasama namin, talagang bonggang-bongga yung away. As in talaga di ako nagpapatalo. Syempre dahil babae tayo, tsaka tapos mas bata ako sa kanya, syempre di tayo papatalo. So minsan, siya din hindi nagpapatalo, lalo na siya dahil may edad na siya, marami na siyang pinagdaanan kaysa sa akin, parang mga ganun. Kaya ayun, talagang pag kinasal talaga kayo, dun nyo, iisipin nyo muna talaga na yun yung makakasama nyo sa habang buhay, sa isang bahay, tapos iiwan nyo yung pamilya nyo para sa kanya. Talagang yung magdidesisyon ka na magpakasal sa kanya, yung talagang gustong-gusto mo na. So, which is ako hindi. Hindi, syempre, ano pa lang, ginusto ko din naman, syempre, no, magpapakasal ba ako agad-agad. Tsaka, unti-unti naman, pag nagsasama na kayo, unti-unti nyong malalaman yung ugali ng bawat isa. So, mag-a-adjust kayo. Kaya ganun. Kaya dati ako sobrang tupakin ako, pero ngayon hindi na masyado dahil nga nakapag-adjust na ako. At saka minsan naiintindihan ko rin yung mga sinasabi niya. So, nagkakaroon din ako ng knowledge sa mga sinasabi niya. So, na-adapt ko rin dahil nga, syempre, mas marami siyang pinagdaanan sa buhay. So, ayun lang ang ano tayo ng 7 years na pagsasama. Talagang hindi mo maiiwasan yun, talagang hiwalay na tayo, ganyan. Ay naku dahil hindi mo maiiwasan na magsalita ng ganun, as in, lalo na pag magkaaway kayo. Pero at the end of the day, syempre mag-asawa kayo, pipiliin nyo pa rin talaga yung isa't isa dahil syempre kasal kayo, mahal nyo yung isa't isa, parang mga ganun. Talagang kayo at kayo pa rin talaga kasi yun yung pinangako nyo sa Diyos at saka panindigan nyo din yung sa mga tao na kaharap nyo nung kinasal kayo. So, ayun lang. Ayun yung aking answer dun sa first question. So, second question, sa loob ng 7 years natin, okay lang ba sa'yo na hindi tayo nagkaanak? Kasi, lahat ng mga yung iba 10 years, ito hindi na to bago sa ngayon kasi talagang yung ibang mga partner hirap magkaanak. So, sa'yo, okay lang na hindi kita mabigyan ng anak? Kung nabibigay sa atin ng Diyos, hindi naman ako taong mapaghangat na kailangan ganito, kailangan ganito, daw ganito. Kaya ang
So, okay sa'yo kahit forever or kung ayun man ang ibigay sa akin ng Diyos. Diyos, anong gagawin ko? Mas marunong pa ba ako sa Diyos? Diyos lang gumawa sa atin. Sila makakalam mo anong mangyayari sa atin. For me naman, yung mga bagong kami kasal, syempre, eager na eager ka na magka-baby kayo. Syempre, yun naman talaga yung dahilan bakit din kayo nag-asawa, ba't din kayo nagpakasal. Pero kung tutuusin, parang sa habang tumatagal, tapos parang napapagod ka na rin. Hindi naman sa napapagod, parang inaano mo na lang kung ano yung talaga yung gusto sa'yo ng Diyos. At saka sa mga nangyayari ngayon sa mundo, parang ayoko na lang din talagang magkaanak. Ayoko na lang din kasi parang ayokong ganito yung masilayan nila. Parang ganito, yung ang hirap ng buhay talaga. As in, parang mapapaisip ka na rin na talagang parang ang hirap. Doon na rin naman yung gusto mong magkaanak. Pero talagang pagdadasal mo na lang kung kailan ibibigay ng Diyos, kung kailan talaga yung para sa inyo. At saka napag-usapan na rin naman namin na pag hindi kami nagkaanak, basta magkasama kami. Kasi yung iba, hindi naman sa pag-ano, yung iba pag hindi sila nagkakaanak, naghihiwalay. Pero sa amin, basta okay lang kahit hindi kami magkaanak, basta magkasama kami. So, ayun, okay lang sa amin na kahit hindi pa muna kami magkaanak or kahit hindi kami magkaanak. Basta kung ano yung gusto ng Diyos para sa aming dalawa, for the go. Ito, pinakamalalang question. Willing mo bang i-give up yung pagbabanda mo para sa akin? One day, parang ayaw mo na magbanda, gano'n. Willing ka? Alam mo, wala naman yun sa pagbabanda eh. Kahit titigil ko yan. Kung titigil ko nang wala sa loob, lalo tayo nag-out. Kailangan niya pag tinigil ko yun, yung tasa sa akin. Kaya nga, willing ka. Kasi ano yun eh, bata pa ako nagbabanda na ako. Hindi ko ginagawa ko yan. Parang, ano ko siya, hobbies ko siya. Parang, doon ko inaanap pagpapagta ko. Doon ako, masaya na konti sa'yo. Pero one time, willing kang i-give up yun. Halimbawa, magkaroon na tayo ng anak. So, siyempre, kung kailangan, I-give up. Oo. Maganda kung ayaw mo ikaw naman ang masunod, ikaw presidente. Presidente. Vice ka lang, ganun. Okay tayo. Hala! Parang ang tagal namin din nakapunta dito. Diyan kasi ako dati sa SM North nagtatrabaho. So, yung naging naging kami na. So, makwento ko lang. Bago ko siya sagutin, humingi ako ng sign sa Diyos. So, binigay niya yung sign na yan para sagutin ko siya. Tapos, yung gusto niya nang mag-live-in kami, kahit hindi kami kasal, humingi ako ng sign sa Diyos. So, binigay sa akin ng sign, ay ilipat ako sa SM North, which is sobrang layo sa Bulacan. Day, ilang oras siguro aabutin ng biyahe ko? Siguro mga 2 hours na sa Bulacan. Oh, hindi lang talaga. As in, talagang ayoko pang makipag-live-in sa kanya kasi nga hindi pa kami kasal. Pero talaga, syempre mahal ko siya. Gusto ko din. Basta yun, binigyan niya sa akin yung sign na sa SM North ako magtrabaho or ilipat ako. So, ayun na. Yun na talaga yung sign na talaga mag-live-in kami. Pero mga 3 months lang ng pag-live-in namin. So, nag-decide na rin kami magpakasal. Dapat sa West lang yun. Pero sabi ni mama or yung mama niya na bakit hindi na lang church wedding kasi ganoon din naman. So, for the go na, isa rin sa mga advice ko sa inyo talaga. Kung nalilito kayo, parang gano'n, hindi nyo alam kung anong gagawin. Hindi kayo ng sign kasi talagang kung para sa inyo, bibigay siya ng sign kung talagang itutuloy nyo or kung talagang para sa inyo, parang gano'n. So, wala namang masama. Ang dami ko nang napatunayan na humingi ako ng sign kung talagang para sa akin at ay binibigay niya. Pero kung hindi, talagang wala. So, ayun lang, makwento ko lang dahil nandito na naman kami sa Trinoma. Na-miss ko lang yung mga days ko nagtatrabaho ko sa SM North yung bumabiyahe ako. And ayun pala, kasi nga kaya nag-live-in, kaya pinilit ko na din mag-live-in kami or dun tumira sa kanila. Kasi malapit lang, isang sakay lang na love. Isang sakay lang. Or syempre, natin niya ako dun sa may terminal papunta ditong SM North. So ayun, isang sakay lang, nandito na ako sa SM North. Pero kung nasa Bulacan ako talagang 2 sakay pa gagawin ko, lab o 3. So ayun, parang maraming sakay bago ako makarating ng SM ko.
So, ayun lang. Share ko lang yung aking mga testimony about God sa mga paghingi ko ng sign kasi hindi naman yun masama. So, kung talagang nalilito kayo, hindi kayo ng sign, talagang true yun, totoo yun, promise. Nandito kami sa SM North. Dito kami natuloy kumain sa Trinomat. So, nagpunta kami dito sa SM North. Dito na lang kami kakain sa Suban. So, wala kasing ganong kainan sa Trinomat. So, nandito kami ngayon sa Suban. Kain muna kami.